malabo daw na itong si Bianbi ay haharap pa sa barangay. Kasi nga naman, ay nasulsulan daw ito ng mga nasa likod niya. Bakit ka pa haharap sa barangay? Di ba? Kumbaga tinatakot nila itong si Bianbi. Sige, pag umarap ka sa barangay, iiwanan ka namin. Ate Mariel, may galab shoutout sa'yo. Di ba? Ganun lang yon, okay? So sa tingin nyo ba, humarap ba itong si Bianbi sa barangay? Hindi. Kung hindi man siya humarap, guys, no, karapatan niya din naman yun. Okay? Karapatan niya rin naman yun. Wala tayong magagawa doon. Kasi karapatan niya yun kung haharap siya o hindi. Nasa desisyon niya yun. Tama. So kung humarap siya, sabi ko nga, maganda. Makapag-usap sila ng maayos at maayos ang problema. Pero kung hindi naman siya humarap, karapatan niya yun. Pero, di ba? Pero, may pero. May twist. Di ba? Yo guys! Magandang araw, magandang gabi mga kalingap. Eto na naman tayo guys. Muling magbabalik na naman si Papa Shider. Grabe, mainit-init na naman to at sobrang nakakapaso na naman na isyong ipapanood na naman ni Papa Shider sa inyong lahat mga kalingap. Eto na nga guys, no? Eto ang ipapapasa ni Papa Shider sa inyo. Dahilan kung bakit hindi nakapunta si Biancy doon sa barangay, hindi siya dumungot sa barangay doon sa reklamo niya na manyakis itong si Edo, nahuli at nabisto na po ni Papa Bear ang lahat guys. Eto nga guys, panoorin natin guys dito si Papa Bear, malalaman nyo po ang punot dulo kung bakit hindi nakarating itong si Biancy Jane Batalero. Tara guys, panoorin natin. Siyempre, kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Pahit na notification bell button para updated kayo sa mga ilalabas natin reaction video mga kalingap. At siyempre guys, no, huwag kalimutan suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Kalingap Team, siyempre Kalingap Reactor, Papa Shider TV, siyempre Papa Bear guys, suportahan po natin. Eto na naman tayo, matatatawa na naman tayo at mawawala na naman ng stress natin at maiinis na naman tayo dito guys. Natutuwa na naman ako guys. Panoorin na natin guys. Huwag na natin patagalin pa. Mag-enjoy na lang kayo. Sit down, relax, and enjoy. Panoorin natin. Bye-bye! Sinasabi ko, di ba? Sinasabi ko pa nga na maganda si Bianbi, di ba? Pero anong silbi ng ganda kung ang ugali mo ganon, patapon, di ba? Yun lang. Asan yung ano doon? Asan yung pambabalahura doon o panlalait? Which is real talk lang naman, 'di ba? Totoo naman na hindi naman maganda yung ginawa niya sa mga taong tumulong sa kanya. Tama. 'Di ba? Masakit talaga sa katotohanan. Bawat tahanang muling nabuo, isang pangarap na naging totoo. Kuya Bal at Kalingap Rap, di titigil hanggang may pag-asang sisilip sa Yes, totoo yan. Kaya kayo ba na may naririnig pa ba kayo mga foul na words tulad ng mga mura-mura? Yung mga sinasabi ko dito, anak ng tinapay, kinang-inang yan, mga ano ko na kasi yun mga alam mo yun, kumbaga expression ko na yun guys. Expression ko na yun. Yun nga animal na wala na, yung expression ko na animal na wala na. Tama. may pag-ibig na walang hanggan. Okay, mega love shoutout muna kay Putot B. Ayan, kay Dico Judes. Ayan, hello po, first time mag-comment. Salamat sa comment mo. Kay Luisa Zunga, Papa Bear, bago nyo ako viewers, sana minsan gawaan nyo ng kanta ang Jomcar. Fans po ako dito. Po ako sa Dubai. Sana gawaan nyo ng reaction nyo silang dalawa. Ayan, ang Jomcar. Sige po, ayan. Tingnan po natin, ano. So, ayan. Shoutout din kay Ate May June, kay Erlinda. Ayan, mega love shoutout. Ayan, sa mga kalat na kalat yung mukha ko sa Facebook, ano. Kaya nagagalit sila Oo. Diba? Criselda Julio, ay isa pa sa kinagagalit nila kasi nakikita nila na maraming sumusuporta sa akin sa mga Tama. sinasabi ko.
Eh, syempre, totoo yung sinasabi ko eh. Kaya marami talagang susuporta. Eh, kung hindi naman totoo yung sinasabi mo at kabaliktaran, may susuporta ba sa'yo? Meron, siguro konti lang. Wala. Kita naman yan dyan eh. Dyan yan makikita guys, no? Kasi ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, mga kababayan natin, eh hindi naman mga bobo yan. Ilan lang, Tama. ilan lang ang bobo dyan. Mas Tama. marami pa rin yung may mga utak, matatalino at marunong mag-isip. Aray ka. Oh, grabe ang anti-jump car naman ang inaagawan ng issue. Sige, magpakasubukan ng sabi nga ni Kalingap Rab, pakapala ng muka ng anti-Kalingap, no? Grabe sila, no? Okay. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ayan, magtatanong lang ako ha, hindi nga ba humarap sa barangay itong si Bianbi? Kasi usapan alauna. Pero, syempre, no? Yun ay tanong lang. Sa tingin nyo ba, itong si Bianbi humarap sa barangay? Kasi napanood ko si Kuya July, Kuya July kanina, ang sabi niya dito is, malabo daw na itong si Bianbi ay haharap pa sa barangay. Kasi nga naman, nasulsulan daw ito ng mga nasa likod niya. Bakit ka pa haharap sa barangay? Di ba? Kumbaga tinatakot nila itong si Bianbi. Sige, pag umarap ka sa barangay, iiwanan ka namin. Ate Mariel, may galab shoutout sa'yo. Di ba? Ganun lang yon. Okay? So sa tingin nyo ba, humarap ba itong si Bianbi sa barangay? Hindi. Kung hindi man siya humarap guys, no, karapatan niya din naman yun. Okay? Karapatan niya rin naman yun. Wala tayong magagawa doon. Kasi karapatan niya yun kung haharap siya o hindi. Nasa desisyon niya yun. Tama. So kung humarap siya, sabi ko nga, maganda. Makapag-usap sila ng maayos at maayos ang problema. Pero kung hindi naman siya humarap, karapatan niya yun. Pero, di ba? Pero, may pero. May twist. Di ba? May pero yan. Okay? So, kung yun ang desisyon nila, wala tayong magagawa doon, no? Karapatan nila yun. Okay? Ayan ha. Okay? So, Okay. ang problema, no? Bakit hindi siya haharap kay Edu tungkol sa sinabi niya na manyak ito? Kasi una dyan is baka sinabihan ng mga nasa likod niya na huwag ka nang humarap. Pag humarap ka, iwanan ka namin. Ganon. Hindi ka namin susuportahan. Kaya Dito ka pala. namin sinusuportahan sa sa paninira mo sa Kalingap eh. Ngayon, kapag nakipag-ayos ka dyan, hindi ka na namin susuportahan dyan. Aray ko. Relita kayo, Mindset, relita. di ba? Mindset. Hindi ka na namin susuportahan. Ang susuportahan ka namin kapag pinatulpo mo sila, kinasuhan mo sila, siniraan mo sila, diyan ka namin susuportahan. Yan ang mga tirada ng mga nasa likod niya. Tama? Tama. Ito naman si Bianbi, siyempre takot siyang iwanan ng mga nasa likod niya na sponsor. Tama. Ito, sige, pag hindi mo kami sinunod, iiwanan ka namin, walang susuporta sa'yo. Diba? Ganun lang yan eh. Tama. Pangalawa, no, hindi siya a-attend, hindi siya harap kasi nahihiya siya. Tama. Okay? Wala siyang mukhang maihaharap. Ano pa? Kasi nga, nagsalita siya ng tapos doon sa Rapid Tulfo in Action. Tama. Diba? At ano yung pangatlo? Pangatlo, nagmamatigas na siya. Na feeling niya, sikat na siya. Na feeling niya, ginto siya. Okay, na feeling niya, mahalagang tao na siya. Kanya lang naman yan eh. Diba? Diba? Pero karapatan niya yun. Yes, karapatan niya yan. Siya yan eh. Oo. Ano magagawa natin? Tama. Sabi ni Miss Jali, naalala ko pa, Papa Bear. Kung mag-react ka kay, diba? Dati, kung mag-react ako, talagang below the belt, to the belt, below the belt, diba? Ngayon, binago ko na yan. Kumbaga, masyado na tayong, Level up na. matanda na tayo para dyan eh. Diba? Hindi ko nga alam bakit may mga matatanda na nandun pa rin sila sa mura-mura. Lalaitin yung itsura. Okay? Lalaitin yung itsura. Ito guys putulin muna natin yung about kay Bianca, no? Okay? Merong isang lola. Actually, dalawa yan sila eh. Pero yung isa lang yung nakita ko. No? Nasaan? Dahil sa wala silang maribat sa mga real talk na sinasabi ko, ang titirahin nila at ang lalaitin nila ay yung 14 years old na ako. Tapos idadamay pa ang asawa ko. Oo. 'Di ba?
Nahiya pa, hindi pa sinali yung anak ko. Di ba? Akala siguro tatago sila sa akin. Mas gusto ko nga yan, tinutulungan nyo kami, ako, na i-promote sa SOCMED. Oo. Di ba? So, yung pinapakita yung picture, wala na yan eh. Ito na yung bago. Lusaw na yan. Ito na yung bago. Ito na. Ito na, mainit-init pa. Bakit ito po sa mga picture ko na yan? Para ano? Para masaktan ako? Sorry, never ako masasaktan dyan. Sorry. Kasi ako yan nung time na yan. Ako yan nung 14 years old na yan. Ako yan nung time na hindi ko pa pinapaayos yung ilong ko. Di ba? Oh. So paano ako masasaktan dyan? Oh, di ba? Paano? Yun yung tanong. Di ba? Yun lang. Okay? So, etong si Lola, ang pangarap niya, sumikat. Sino si Lola? Lola, kung ako sa'yo, mag-enjoy ka na lang. No? Kasi ang tanda mo na para dyan. Nasa? No? Ang tanda mo na para dyan. Diyan sa mga salitaan mo, dyan na ako galing. Naunahan pa kitang mag-level up, Lola. Wala ka ng pinto para sa kasikatan. Pero sure Yun ako, lang. may pinto ka sa impyerno. Ay, sorry. Okay. So ito etong si Lola, kung ano-ano yung pinupost niya sa Facebook, no? Kuha siya ng mga i-screenshot siya ng mga, kumbaga, yung itsura ko'y pangit, yung itsura ko'y haggard, tapos ipopost niya doon. Bakit naman ganon? Parang nawala na kayo sa issue O gusto mo lang ilihis yung issue sa akin? Yun lang. Hindi kayo tatagos, promise. Oo. Gusto nyo lang ibalik yung issue na yung asawa ko'y mas bata sa akin. Anong paki nyo? Anong paki nila? Anong paki nyo? As long as nakakapagbigay ako, nakakapag-provide ako sa pamilya ko, walang problema yun. Tama. Kausapin nyo yung magulang ng asawa ko. Tama. Diba? Ano kayo? Magulang nga ng asawa ko, okay na okay kami. Tapos kayo pa na, hindi naman kayo kaano-ano. Ganyan ang gagawin nyo. Hoy, Lola. Lola. Akalain mo, Lola, lolang-lola ka na. Pero, para magmura pa, 'di ba? Lola ka na para magmura pa, antindi, no? Wow ka ba sa pansin? Ayan, pinanswer na kita. 'Di ba? Balita ko kasi ito, matagal na tong naninira din sa Kalingap. Oo. Yung tipong nagkaroon siya ng followers dahil sa paninira niya sa Kalingap. 'Di ba? Ganyan ba, Lola, kapag may na-post na? Pero wala, yung iba naman, mas marami pa rin, Lola, na matitino ang pag-iisip, no? Kapag ganito ang pinakinggan ni Bianbi, sure ako, pag tanda ni Bianbi, ganito rin kay Lola eh. Totoo yan. Diba? Yung tipong galit na galit sila, na nakikisaw-saw ako, kayo nga, diba? Ang tanda nyo na, nakikisaw-saw din kayo. At least ako, kahit sa ganitong edad ko kahit pa paano, pwede pa akong makisaw-saw. Yes. Kayo paano na? Oo. Diba? Gusto nyo marinig? Si Lola? Gusto nyo makita kung paano siya magmura? Papakita ko sa inyo, guys. Gusto nyo, Okay, sige. Papakita ko sa inyo si Lola. Lola, sisikat ka na ngayon, ha? Ito yung nanlalait sa itsura ko. Ang nilalait niyang itsura ko, yung dati-dati pang itsura ko. Ito. Okay, so tingnan natin, ha? Ayan, Grabe, ang sagwa naman yan. Naka-lipstick pa. Kanino ba kasi Lola ere? Aray ko. Ang sakit niyan. Di ba? Hindi ko nilalait to, Wala akong sasabihin salita na masakit. No, katulad ng panlalait niya sa akin, katulad ng mga sinasabi niya. Hindi ganoon ang ibabalik ko sa kanya. Okay? Kasi syempre, hindi ko na siya lelebelan. Anong sinasabi niya? Ito yung reklamo niya. Wala akong nabasa na nakita ko dyan na nag-post na paninira sa Kalingap. Galit na galit siya kasi wala daw siyang nababasa ng comment. Wala daw siyang nababasa na comment na paninira sa Kalingap. Puro antay yung mga viewers niya Lola,
Napaka-basic ng problema mo. Kung wala ka nababasa na nagko-comment na naninira sa Kalingap, di mag-comment ka. Ikaw yung mag-comment. Ikaw yung manira. Total, yun naman ikaw eh. Aray ko. Ang laki ng problema mo, Lola. Tignan nyo ha. Problemado siya. Wala akong nabasa na nakita ko dyan na nag-post na paninira sa Kalingap. Sa totoo lang. Oh, wala ka pala nakikita. Na nang paninira o nagpo-post o nagko-comment. Ibig sabihin, no? Mabuti ang Kalingap. Hindi mo naisip yun? Ha? Tanga. Hindi mo ba naisip yun? Bakit wala nagpo-post? Baliw yan, baliw. Magkaroon ka ng realization, no? Bakit kaya walang nagpo-post? Siguro mabuti sila. Ganun yun. Kasi Tama. kung meron, kung meron, di may naninira. Di wow. Di ba? Ganun lang yun eh. Tama. So bakit ka nagre-reklamo kung walang naninira? O wala ka nakikitang nagpo-post ng kasiraan o naninira na comment? Di ikaw yung manira. Tama. Di ba? O ano ba sabi niya? Ha? Kayo lang talaga ang mga OA ng mga putang ina ninyo. Aray ko. Pusong gulo talaga. Gala naman, oh. Grabe yung mura niya, no? Kala mo Ang hindi totoo. matanda eh. Alam mo yon, yung matanda ka na, no? Dahil matanda ka, mas matanda ka sa akin, i-idol kita kasi mas matanda ka at makikita ko na parang tama yung ginagawa mo kasi nagmura ka. Makagayahin kita. Ay, wag na, wag. Pero syempre, no? Dahil mas may isip ako sa'yo at mas matino yung isip ko sa'yo kaysa sa'yo, no? Hindi ko gagayahin kasi alam kong mali. Tama. Di ba? Alam kong mali yan eh. Yung magmumura ka sa tao, mumurahin mo yung tao. Kasi dumaan na rin ako dyan. At na-realize ko na kapag pinapanood ko yung mga video ko, hindi maganda talaga pakinggan. Tama. Totoo naman yun. Oo. Okay? Tinatanggap ko yun. Pero parang hindi ka tanggap-tanggap na sa mga ganitong edad na lola na, magmumura ka pa. Wala ka. Lalo na kung wala ka namang kausap dyan sa live mo. Parang baliw lang, no? Di ba? Lalo na kung wala kang kausap dyan sa live mo. Kayo lang talaga ang mga OA ng mga putang ina ninyo. Aray ko. Parang ikaw naman yung OA eh. Okay. Akalain mo, nagre-reklamo ka na wala nagpo-post ang paninira, wala nagko-comment ng paninira sa Team Kalingap, tapos magmumura ka. Sino ka hiya-hiya dyan? Lola Aray naman, wag naman ganyan. Sa issue lang tayo. Okay, wag kayong magalit at wag masyadong personalin. No? Bakit pa kasi galit na galit kayo? Okay? Bakit galit na galit kayo? Ano? Wala na ba kayong masabi kaya mura na lang? Di ba? Wala na masabi kaya pagmumura na lang lalabas sa bibig. Okay, so hindi lang pagmumura ha. Hiya kamay. Problema Diba? problemado siya. Sa mga kasipsipan nyo, kala nyo naman, Kaya sa mga kasipsipan. Kala mo siya, hindi rin sipsip eh, no? Balita ko, Team Guwapa to eh. Tinggo. Ay, ganyan ba ang ugali ng mga Team Guwapa? Aray ko. Kaya naman pala, hindi nakakapagtaka si Bianbi, naging ganon. Yun lang. Diba? Hindi nakakapagtaka na si Bianbi, naging ganon. Yun lang. Diba? At hindi rin makakapagtaka na tatanda si Bianbi na ganito. Kasi ganito pala yung nasa likod niya. Aray ko. Shoutout sa ating Guwapa. Guwapa, good na kayo. Tuloy. ako naman lang naawa dito sa mga ito eh. Naawa daw siya sa atin. Sa amin. Alam nyo, kahit sumipsip kayo, kahit suminghot kayo dyan sa puwita ni Kuya Bal. Hala, kahit sungutin daw yung pwede Kuya Bal, ba? Parang pinapangarap mo na singhutin yung pwede Kuya Bal, ha? Ikaw nagsabi niya. Ba't mo nasabi na kahit singutin yung pwede Kuya Bal? Pangarap yata yun. Kuya Bal, nagpaparinig sa'yo. Singot daw yung puwet mo. Aray ko. Lalo na yung may mga channel. Kung hindi kayo gagawa ng effort nyo sa inyong mga channel, nasa akin ako. Walang mangyayari. Aba, coming from me, Lola. Bakit ilang ba yung subscriber mo? 50.
Tapos sasabihan mo ako na walang mangyayari sa channel ko. Yung channel ko 300 plus na. Bobo ang pucha. Bobo ang pucha. At hindi hindi mo mag-advise Lola. Oo, wala daw mangyayari. Oo, sa mga channel. Bakit yung channel ko lumalago? Yun lang. Kamusta yung channel mo? Hirap na hirap ako 100k ah. Hindi aangat din yan channel ninyo. Hindi daw aangat, we. Bakit yung channel ko umaangat? Oo. Bakit yung channel mo? Coming from you, yung channel mo, andyan lang. Baliw. Tapos kunti lang nanonood, coming from you. Na naaawa ka pa sa amin yan, sa lagay na yan. Ay naku Lola, ko ako sa'yo, nag-i-enjoy ka na lang, mag-shopping ka, oo. Kanina pa kasing Lola to. Anong tinapay naman? Oo. Ayan na, babanat na yan, babanat na yan, Dahil, ito nga, yung sinasabi ko, dahil wala silang mairibat, wala silang maisagot sa mga real talk ko na reaction, ganito na lang gagawin ng mga yan, Ayan, Shoutout host at mga ka-team guwapa. Ayan, sabi ni Mark. Ayan. Diba? Dahil wala silang maisagot sa reaction ko na real talk, ganito na lang ang sasabihin nila at gagawin nila. Hindi aangat. Hindi daw aangat. Kagaya nitong gagong Papa Bear. Kagaya nitong gagong Papa Bear. Grabe yung bibig niya, no? Tama ba yung sinabi niya? Gagong Papa Bear. Kailan ko sinabihang gaga si Bianbi? Bobo pwede, sinabihan ko. Kasi bobo naman yung kanyang mindset, diba? Bobo naman talaga yung mindset ni Bianbi. Diba? Napaka-bobo naman talaga nun. Oo. Aminin ko yun, bobo sinabi ko. Pero gaga, hindi ko sinabihang gaga yun. Tapos ako sasabihan mong gago. Diba? Wala nang mairibat sa mga reaksyon ko na real talk, kaya ganyan na lang. Okay? Makapal ang mukha. Makapal daw ang mukha. Teka lang. Lalapit ko. Teka lang, ilalapit ko. Tingnan nyo nga. Kanino mukha yung makapal, guys? Mas makapal yun sa kanya. Kanino mukha yung makapal? Kayo na magsabi, okay? Gago daw ako, tapos makapal daw ang mukha. Kung ako ay katulad nung dati pa mag-reaction, ay kawawa itong matandang ito. Tama. Kaso, syempre, no? Mali yung mga ganun Mali yung mga ganun banat. So, ano lang tayo, no? Hindi natin, kapag nasa totoo tayo at real talk ang sinasabi natin, hindi natin kailangang magsalita ng mga ganitong salita. Oo, hindi. Diba? Kapag wala ka ng maisagot, ganyan na lang sasabihin mo. Narinig natin ang sinabi ni Papa Bear doon, kaya hindi po pumunta si Biancy. Isa lang po talaga yung dahilan dyan, sa sponsor, ganun siguro yung sinabi nila. Pag pumunta ka ng barangay, nakipag-ayos ka, hindi ka na namin susuportahan. Ganun siguro yung panakot nila sa pamilya Batalero, no? Kapag nakipag-ayos kayo sa Matubang, ay iiwanan ko na kayo. Ganun siguro, mga sponsor yun, no? Nasa likod talaga nila yung mga sponsor na, alam nyo ba, yung sponsor, mawawala din yan, guys. Kasi ang mga sponsor na yan, pag sa sa kagipitan na talaga, nagkademandahan na, nagkagipitan na, at nagkasuhan na, kapag tagilid kayo, tagilid ang pamilya Batalero doon, aba, yung sponsor na yan, lalayas yan. Magtatago sa lungga ng kanilang mga mga kubo-kubuan. Hindi nyo ba alam yun? Hindi kasi nag-iisip tong pamilyang to, guys kasi kung ano yung sinabi sa kanila, yun lang ang kanilang sinusundan. Hindi sila nag-iisip ano ba yung tama, ano ba yung dapat nilang gawin, di ba? Yung mga sponsor na yan, pang samantala lang yan, hindi naman habang buhay, no? Hindi naman habang buhay susuportahan ka ng sponsor na yan, aba? Kailangan nyo rin magtrabaho, aba? Matindi, di ba? Kaya tama ang sabi ni Papa Bear, di ba? Ang mga sponsor na yan lang ang talagang nasa likod talaga
ni Biancy. Kung gusto talaga magipag-ayos ang pamilya Batalero sa pamilya Matubang sa Kalingap, pumunta na dapat doon sa barangay noon pa, nakipag-ayos na sana. Kaya lang may kontrabida sa likod nila. May mga sulsul talaga sa likod nila. Ayaw nila magipag-ayos sa pamilya Matubang. Kung ako lang, kay Kuya Bal Santos lang, kung ako lang para sa akin, sampulan lang ba na ibigyan ng konting disiplina para matauhan naman sila, no? Hindi kasi puro na lang kasing amen ng amen, di ba? Kaya nga eto, nagkawatak-watak na ang kanilang buhay, yung pamilya nila nagkasira-sira na dahil sa paniniwala nila sa mali. Mali na nga kasi yung mga ibang nasa likod nila, kinukonsinti pa, di ba? Kaya kung ako sa inyo, pamilya Batalero, mag-isip-isip kayo habang maaga pa. Mag-ano na kayo kahit na hindi kayo patarwarin ng mga tao, kahit hindi kayo tanggapin ng mga tao, ang importante nakapag-public apology kayo at wag na kayong mag-comment kahit saan at wag na kayong lalabas sa social media. Yun lang ang payo ni Papa Sider para matahimik ang inyong buhay. Grabe, hindi kayo pumunta sa barangay. Sana okay na eh. Kung dumungot si Biancy sa barangay, nagkaayos na lahat. Baka nagkamayan pa yan. Baka nag-hug pa si Edu at si Biancy, di ba? Di ba? Kasi matagal na pa silang magjowa eh. Halos 1 year na daw, sabi ni Papa Bal. Di ba? Ako parang gusto ko na rin maniwala kay Papa Bal, guys. Sa sinasabi niya na may relasyon talaga ito si Biancy at si Kalinga Pedro. Parang gusto ko na rin maniwala kay Papa Bal kasi parang may alam din ito si Papa Bal eh, 'di ba? Ano palagay nyo, guys? Ano sa palagay nyo? Bakit hindi pumunta si Biancy Jane Batalero doon sa barangay at hindi nakipag-ayos sa pamilya Matubang? Comment down below, guys, at babasahin natin lahat, guys. Syempre, guys, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video for today's mga kalingap. Siyempre, kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, pahit ang notification bell button para updated kayo sa mga ilalabas natin reaction video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat, guys. Yan, supportan natin Papa Bear. I love you all, mama, chup chup. Bye-bye.